Ah, salamat pala dun sa ano, kay Kuya Ramil Cruz. Tama ba si Kuya Ramil Cruz nga yata yung nagpasa nung ano, nagpasa nung ating, inilagay diyaan ngayon. Oo, si Kuya Ramil nga, ayun. Ah, kuya eh, late ang pahula ko. Okay. Salamat kay Kuya Ramil Cruz kasi eto yung, nung makita ko kanina magta-title na ako. Tingin ako dun sa GC tapos eto nga yung nakita ko na merong post doon, merong pinasa doon. Eto pong, litrato na ito, ayan, ayun. Okay. Sun-date with God. Oh, palaspas kasi, eh, 'no? God bless us all, Ken Kel. Ate Glenn Magramo from Dubai. Ayun, hello po. Joka, turn between two lovers si Kulaong Kuya Mac, Casper versus Alex. Ito, Ate Ira. Ate Sai, hello po. Ate Mayat Gregorio. Oh, si Ramil nga, tama nga. Naka-join din ang Kulaong Time ni Boss Mac. Ayan. Ate Glenn Magramo, kamusta kayo dyan sa Dubai? Jean Almejas. Ayun. Paki-shoutout sa love kong si ano yun? Pakoy. Okay, Boss Mac, paki-update kami ng sked ng Kulaong Time sa mga darating na araw. Okay. Pero kasi parang wala naman mababago kasi alam niyo naman tayo lagi may Kulaong Time. Depende na lang kung mapaaga o mapa-late. Pero sigurado ko kasi pupunta kami sa ano eh sa pangalan nito. Magdadagat kami tong Holy Week, tong darating na ano, Webes, baka Webes kami lumakad. Depende kung ano, kung kailan kami matuloy. Mas maganda kasi yung biglaan eh. Yung biglaang aya, yun natutuloy yun. Pero pag pinaplano, wala, hindi natutuloy. Ngayon, ito puntahan natin tong ano, tong picture na ito ni Denmark Terania, yung nag-post. Okay. Ingat kayo dyan, ha. Ingat, ingat po kayo dyan, Ate Glenn Magramo. Ngayon, ito po kasing post na ito ay nakapukaw ng aking pansin. Kasi nung nakita ko, sabi ko, aba, ano to? Parang na-curious kagad ako eh. Kasi sabi ko, ano kaya to? Ba't ganun? Bakit may ganto? Ayan. At parang legit naman. Ah, okay, sabi dito ni Denmark Teranya, siya po ay si Edmundo Saranya, aka Casper. Siya po hinahanap ngayon dahil siya po ay may sinaksak na magtataho ng dahil sa bawal na gamot. Kung nakita nyo man tong taong ito, pagbigay alam agad sa Philippine National Police. Maraming salamat po. At syempre, nandyan ang picture ng napaka-poging si Casper. Di ba? Oh, Casper lang malakas. Okay, Ate OFW Diaries, hello po. Tama, pag plano di natutuloy, o di ba? Kuya Mac, baka yung mapasyalan mong dagat si Kulaong may-ari. Ewan ko lang kung may dagat siya sa Pangasinan. Ate Virgie Badjola, hello po. Okay, Yaya Winnie, nagtatago na si Casper at yan nga ang ating napansin kasi sabi ko, sa live ni Kulaong natin makikita kung nandiyan ba si Casper. Pero wala nga eh, hindi natin nakikita sa live ni Kulaong. Kaya baka nga talaga nagtatago. 'Di ba? Yan kasi yung ano eh, yan kasi yung kumbaga parang ano, parang tadhana mo pag dumikit ka kay Kulaong.
Ganyan mangyayari sa'yo. Parang pag nadikit ka kay Kulaong, mapeperwisyo buhay mo eh. Lalo na kung wari, ikaw nakagawa ng kasalanan na hindi alam ng nakararami, talagang ano yan, talagang ikaw pwedeng mapagbayad. Okay, Henry, nasa Gedli lang. Maya-maya pala is ano yan na? Pala is na. Y'all enjoy watching Makmak TV. Okay po. Salamat, Ate Virgie, Diba, basta ikaw madikit ka kasi kay Kulaong, parang ang mangyayari, kung meron kang ginawang katarantaduhan, ay mabubuking ka. Paalis. Okay po. Kung may ginawa kang katarantaduhan, mabubuking ka. Katulad na nga lang, yung sinabi nga ni Makagago sa kanyang live, sa kanyang video, na kinausap na daw po siya ng pamilya nung magtataho. Kaya medyo ano to eh. Okay, dito tayo. Ito, tignan natin dito. Dito yung sinabi ni ito yun. Kasi ito, tingin ko totoo. Kasi hindi naman magsasalita si MG na meron sa kanyang kumausap na pamilya na magtataho, tapos wala naman pala. Hindi naman ganun si MG. Sa nakaraang live ni Gusgusin tungkol kay Casper, mga kahombre ko. At ito ko ang sinabi niya. Boss, shout out Casper! Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan. Dahil nakatumba siya ng mangtataho. Oh my God, solid! Bigat nito, mga kahombre ba? Pagkatapos itong basahin ni Gusgusin, pabiro niyang sinabi na, kaso yan. Habang si Casper naman ay tila naging defensive. Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng magtataho. Solid. Magtataho talaga. Totoo ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Sa akin kaso yan, boss. Pwede. Pwede po yung kaso yan. May nag-comment po ulit ng ganito sa recent live ni Gusgusin. Pero hindi niya binasa. Huwag niyo nang basahin. Parating mo na lang kay Casper. Pasabi sa kanya, ihanda niya ang katawang lupa niya. Ibabalik ko ang ginawa niya sa magtataho. Naaalala mo pa, okay? At ito, naging reaction na mag-amo, mga kahombre ko. Thank you. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shout out sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Tawang aso si Kulaong dyan no? Meron mo akong question, mga patay mali siya sa issue na yon na magtataho. Ito na nga yung sige. Sinasabi na kapag ikaw nadikit ka kay Kulaong, lahat ng baho mo malalantad. Oo. And actually, naririnig ko na to dati pa. Casper, paano kaya kung magsalita sa akin? O malay mo, nagsalita na sila sa akin. No? Yung pamilya ng tao na ito na di umano tinanggalan mo ng karapatang mabuhay. Nako po. 'Di ba? Isang magtataho na maedad na. Totoo pala. Hindi ko alam kung sino to, mga comment, itong mga nagko-comment na to, pero parang matunog ho kasi siya sa Cavite. Itong issue na to ni Casper. And this is getting real
no? Slowly. Seryoso ako mga kaombre ko ha. Kasi yung pamilya ko lumapit na sa akin. Sa totoo lang, mga kaombre ko. Ayan ang totoo. And hindi na ako pwede mag-disclose ng kung ano-ano, pero lumapit na ho sila. And actually, nakausap ko din sila. Ang weird lang, no, na may mga gantong klase ng comment or whatsoever. Pero, alam niyo yun. Pero matunog to sa Cavite. Lalo na doon sa tinitirahan nila. Kung taga saan si Konsehal Igme, matunog ho itong storya na to, mga kaombre ko. So, Casper, grabe yan, boy. Sabi ko sa'yo, the more na ditikit ka kay Norman, talagang may mangyayari sa'yong di maganda. Mamalasin kayo. Even ikaw, Mr. Alex Fabella, alam mo ako yung natatakot para sa'yo. Baka mamaya niyan, may mga ibang tao o ibang influencer o si Fujinius mismo ang makahalukay ng something na incredible sa buhay mo. Then, lahat ng tong pangarap mo, biglang maglaho dahil nasa loob ka ng kulungan. Ano pala, no? Totoo pala. Ito, ang dapat na ginagawa nitong si Casper kasi, nananahimik, hindi nagsusokmed, hindi nagpapakita sa sokmed, wala sa sokmed. Kapag meron kang ginawang katarantaduhan sa nakaraang buhay mo, huwag kang mag-sokmed. Kita nyo si Kulaong, gumawa ng human trafficking. Oo, nagpalit siya ng pangalan. Pero hindi yun sapat. Dahil nakilala pa rin siya as Norman Mangusin. Kahit na Francis Leo Marcos ka, mamigay ka ng 2 toneladang bigas, kahit na ikaw pa maging rice emperor sa Pilipinas, hindi pwede 'yon na teka, tumutulong naman to, namimigay ng bigas, kalimutan na natin yung kaso nito. Hindi pwede 'yon. 'Di ba? Kaya ikaw, naku Casper, meron ka palang ganyan, medyo parang parang medyo talaga mahahalukay kung ano ang ginawa mong katarantaduhan. Alam niyo ako, naniniwala talaga ako kasi sa karma. Marami talagang form ang karma. Katulad ni Kulaong, 'di ba? Kinakarma siya pero tinitignan niya lang yung mga pangyayari sa buhay niya as parang achievement pa nakakulong. Parang achievement pa sa kanya Ito ang another achievement dito kay Casper kasi kung siya ay nakasaksak, naku, mabigat na kaso yun. Kung murder yun, non-bailable yun. Kung yan naman ay attempted murder, matindi rin yun. Diba? Ang sabi pa dito sa post, sa usapin daw po na pinagbabawal na pulburon. Kaya, nako Casper, dapat kasi kapag may ganto ka, hindi ka lumalabas sa sokmed Dapat pag may ganto ka, dapat nananahimik ka lang sa buhay mo. Tatrabaho ka, hindi ka nag-FB, wala ka dapat FB account kapag meron kang ginawang ganyan. Kasi katulad niyan, mahalukay at mahalukay talaga yan. Lalo pa, magagaling ang mga netizen na ngayon. At napakaraming anti-Kulaong. As in, napakarami. Kaya medyo tagilid ka rito, Casper. Lalo pa, sa video kagabi ni MG, sinabi ni Kulaong, wala siyang pake kung may kaso si Casper. Wala daw siyang pake, yun ang sinabi niya mismo.
Diba? Kaya talagang magkakanta leche-leche talaga si Casper niyan. Kasi kung walang pake sa kanya si Kulaong, totoo yun. Bakit? E pagpalagay na lang natin, ah, ang bail niya diyan kung sakali kung sakaling makapag-bail siya, 2 milyon o 1 milyon. Kasi depende yan sa bigat nung kaso pero no bail yung yung kaso na yon. Pero nakakapag-bail pa rin naman talaga. Hindi naman kasi porke sinabing no bail na kaso, hindi po totoong hindi po nabebailan ang lahat. Kasi katulad nga niyan, si Kulaong ang katibayan na yung kasong no bail ay pwede ka pa rin mag-bail. O murder na yan kasi binawian na ng buhay. Homicide is lesser offense, kaya lang tatamaan pa din. Si Ate Ira, buti na lang nandiyan ang ating attorney at attorney, ano ba maganda rito? Attorney on call. Attorney on call. Di ba? Yan ang advantage na meron tayo ate na abogado John Ahib, hello po. PL Jerome Figueroa, hello po. Ate Modern Parent, ayan, hello. Ate Mayet, Jan, Yarawini. Kaya nga nagtatago na daw si Casper dahil dyan. Sige, ingat po kayo, Ate Glenn Magramo. Ayan, may client. Sana all may client na. Ito kapag nga talagang yan ay hindi naayos ni Casper, paano pa matutuloy yung warrant of pares nila? Warrant of paresan. Kung mahainan ng warrant of arrest itong si Casper. Alam nyo kawawa si Casper kasi kahit na anong pakikipag mabutihan niya dito kay Kulaong, kahit na anong gawin niyang pagbabayad ng utang na loob kay Kulaong, talagang magkakanta leche-leche ka Talagang magkakaroon ng side effect. Mac Pasuyo, Pajaketan. Okay po. Sige po. Kawawa din si Casper dito Kasi katulad nun, kung siya ay nakasama sa kasuhan kay MG, kasi nga, dahil din sa kanyang sariling kagagawan, dahil sumusunod siya kay Kulaong. Diba? Huwag ka sumunod kay Kulaong. Kung talagang cook ka lang ni Kulaong, hindi mo kailangang dyan hindi mo kailangang ikaw makimura, makisalita ng hindi maganda. Diba? Katulad pa niya na ang kaso niya ay mabigat. Kung totoo nga po talaga ito na tingin ko naman talaga totoo. Pero ang hinihintay kasi natin yung merong merong mga lumabas na warrant of arrest o kaya yung merong magsasabi na wanted na si Casper sa kasong ganito. 'Di ba? Yan ang yan ang inihintay natin. Kasi syempre Ate Ira, ano ba? Confirm na ba 'to? Natunugan mo na ba 'to? Nabalitaan mo na ba 'to? Kasi gusto ko lang naman yung sigurado para 'di ba? Baka mamaya kasi hindi nga natin alam, baka ito ay hindi pa naisasampa. Naniniwala tayo na merong nangyaring ganito. Pero ang hindi tayo sure kung naisampa na ba yung demanda. Pero tingin ko baka nga naisampa na kasi sabi nga ni Makagago, hindi na siya pwedeng magsalita patungkol pa dito o kumbaga yung laliman pa niya yung kwento baka ang problema kasi walang nakasampang kaso Mac.
Hindi po. Kaya pala ano, kumbaga baka kine-case build up pa. No, Ate Ira. Sana ito, doon sa ano, sa pamilya nung magtataho, kung kayo po ay walang ano, wala pa po kayong kumbaga nakakausap o nahihirapan po kayo na makakuha ng hustisya, napulkom kay Chief Kalinisan. Sigurado merong ano 'yan. Merong talagang paglalagyan 'yan si Casper. Talagang aasikasuhin 'yan, 'di ba? Kasi alam natin na etong si Chief Kalinisan, sabi nga niya, lahat ng mga cohorts ni Kulaong ay binabantayan nila at lahat ng mga wrongdoings nitong mga taong ito kanila pong aaksyonan. Oh, katulad na nga lang nung ano, 'di ba? Nung ating na etong mga nagpanggap na bodyguard ni Kulaong. O yun, talagang tinututukan din yan ni Chief Kalinisan. Kahit nga yung ano lang si Junior Makagago. Kahit nga yung Makagago Junior lang kasama ni Alex, di ba? Tinanong, ano tunay na pangalan nito? Kasi baka nga mamaya may mga kaso O baka isasampa pa lang, direct filing ang mangyayari. Okay. Ongoing na Kuya Mac, delikado ma-sub judice. Totoo ba 'yun? Oliver Espinola, ilapit na kay Kalinisan 'yan kung sigurado ang mga nabiktima. Sana nga po. Mabigat 'yan, murder o homicide, 'yun nga. Hindi ko po alam. Joka, hindi ko po alam. Baka kasi pwedeng katulad ng ginawa ni Manny Pacquiao, tahimik lang na nagkaso. Pwedeng ganun tahimik lang nagkaso para hindi na umingay. Kasi syempre, hindi naman lahat ay maintindihan ang kanilang mga hakbang. Bago lang yung balita na yan about kay Casper. Actually, parang last week pa po. Starter. Parang last week pa po. Kaya, ano nga tayo, nung nakita nga natin to na pinaghahanap nga daw po si Casper, naisip kong itapik. Kasi nga, ano to, kumbaga parang ano to, malaking issue. Kasi nga syempre, dikit siya kay Kulaong, 'di ba? Ilang beses na siyang binalaan, winarningan ni Makagago, hindi siya nakikinig. Ngayon, kung siya ay makasuhan, malaki problema niya. Basta tayo, narinig natin, sinabi ni Kulaong, wala siyang pake kung may kaso si Casper. Ayun, medyo bago-bago pa nga lang. Kaya siguro wala si Casper sa mga live or beats ni Norman. Medyo mabigat-bigat yung kaso na yan. Ayun! Kaya nga, kanina, chinek ko yung mga video ni Kulaong, ilang araw na hindi niya nakakasama si Casper. Kuya G, nag-snow dito, nakakainis, nagpapala para makalabas. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.